offering before the Lord. Thanksgiving, a heart of worship. Dahil alam niyo po, hindi yan kailanman mahihinto, no? Kasi ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, hindi nahihinto. Amen. Can we just all pray, church? Come on. Hallelujah, Father, in the mighty name of Jesus. Bless and praise the holy name of God. Hallelujah. 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 To the King of Kings, to the Lord of Lords, deserve all the glory and praises we can ever give, O God. We thank you for your goodness. You are indeed a good, good Father to us. Kahit kami, Lord, pamago-bago, ikaw hindi po. Lord, kahit kami, Panginoon, malamig, mainit, nananatili kang mabuting Ama. A good provider sa bawat isa. You are the great healer ng bawat isa. Maraming salamat, aming Ama. Itinataas ka namin. Ikaw lamang pag wala nang iba. Banal na Espiritu ang lugar na ito'y sa iyo. Banal na Espiritu ang templong ito'y sa iyo. Hallelujah. We bless your holy name, Jesus. We honor you, our Father. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord! Tayo mga lahat, tayo po. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa kalagyan. Lord, we deserve all the praise and thanksgiving we can ever give. Amen po ba? Pakitig na ng nasa kanan, nasa kaliwa at pakisabi, bless ako, ikaw ay makina. Amen. 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 Sabi mo lang, ikaw na naman. Kakita na natin kanina. Kasama mo sa bahay, no? Siyempre, dalhin mo rin sa presence ni Lord. Maganda mo kaya yung pamilyang dinadala niyo yung isa't isa sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Di pong pag-Sunday mandatory gising. Ba? Alas 6 ng umaga, kung madami kayo alas 5, gising. Kung konti naman kayo, katulad namin, kung pwede may 7. Amen po ba? Amen. Parang excited kayo, no? Ay, Sunday ngayon. Meron pala akong Sunday. Amen po ba? Diba? Sunday, no? Isang buong linggo, mula Monday hanggang Sabado, ipinagkaloob mo na iyan sa ibang mga bagay. So, yung linggo po ay talagang para sa ating Panginoon. Amen! Amen po ba? Sinabi po noon, you seek me first and my kingdom. All these things shall be added unto you. Amen, amen, and amen. So, ang mensahe po ng Panginoon, no, sa araw na ito ay hindi naman po ganun kahabaan. Alam niyo naman po ako, no, pag ako po ang nagagamit ng Panginoon. So, I believe na itong mensahe na ito yung napaka-powerful. Kasi po, lahat naman ng salita ng Panginoon ay tunay na makapangyarihan. Amen po ba? Amen po ba? Okay, pahinaan po ng konti lamang. Konti lamang. Yung ating tutugin. Okay. So, ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito ay pinamaganang The Master of Repackaging. Amen po ba? O, sige. Lingunin mo ulit ang katabi mo. Sabihin mo, The Master of Repackaging. Ay, parang kakaiba ito. Amen po ba? Sino dito yung mga dumating ngayon? Balot na balot. Parang ako yun. Isa pa ako, no? Balot na balot. Amen po ba? Kasi napakalamig sa labas. No? Sa ibang bansa, nag-istow-istow na. Amen po ba? The Master of Repackaging. I believe may iba po dito guilty na nakatanggap ka na ba? Sabi daw sa unang slide. Have you ever received a gift that you repacked and regifted? Sino ba ang guilty dito? Halimbawa, magkakaroon ng exchange gift. Kumari, no Christmas. Eh, kahon ka sa panahon. Hindi ka nakapamili. Yung iba dito, ano ba yung mga naregalo sa akin? O yung mga natanggap pa. Eh, ano po ba? Eh, gano'n. Katotohanan lamang ko. Ano? Tapos, ang gagawin mo, papalutin mo na lang. Yung iba, no? Ang gagawin eh, papalutin ng SM. Wow, pero binili, wala sa Shopee yan. Amen po ba? Amen! Di ba? Sige,
pambalot mo, 150. Diba? O, mga na-repack, no? Pero alam niyo po, no, sa Biblia, meron siyang master of repackaging. At hindi po ito sa positibo, kundi sa negatibong bagay. Meron pong portion sa Bible o story sa Bible na kahit ulit-ulitin mo, basahin napakaraming revelasyon. And ganun po ka makapangyarihan ng ang salita ng Panginoon. Alam nyo, itong mga portion na to ay nandoon sa unang bahagi ng Bible, Genesis. Nandoon siya sa 3 ata o 2. Ayun, 3. No? Unang portion ng Biblia, pero kung tutusin, halos gabayan nito yung buong bahagi ng Biblia. Ganun po ka makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Sabi sa Genesis 3, verse 1 to 7, makikita natin dito si Master ng repackaging. Sabi dito, verse 1, Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Sabi sa 4, You will not certainly die. Nag-uunti-unti na po si serpent, no? Si Satan. Unti-unti na niyang tinatanggal ang balot na binalot ng Panginoon at pinapalitan niya ng balutin niya. The serpent said to the woman, For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened. And you will be like God, knowing good and evil. Hindi naman niya tinanggi ang sinabi ng Diyos. Ano pong ginawa niya? Nire-package. Nire-phrase. Ginawa niya appealing. Di ba? Sabi doon, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, nung nakita nga ng babae, ni Eva, oo nga naman, no? Napa-second look na siya doon sa fruit, doon sa tree. And pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Nadamay pa si Eva, no? Dinamay niya si Adan. Sabi niya, we're all in this together. Pero po, no, dito pa lang, makikita mo na kung paano kumilos ang demonyo. Paglapit niya kay Eva, hindi niya tinakot sa Eva. Ako ang demonyong tinapon ng Diyos, di ba? Mula doon sa kalangitan. Nandito ako para tukso'y kakainin mo to. Hindi po ganun. Sa buhay natin, ganun din. Hindi sasabihin ng demonyo, alam mo, papakita siya sa'yo. Di ba? Na sa maraming paraan, no? Katulad na lang po ng kasalanan. Hindi naman ikaw niyan lalaharan ng kasalanan. Yung kasalanan ay sugarcoat niya. Okay lang yan. Lahat naman ng lalaki ginagawa yan. Ba? Lalaki ka! Patunayan mong lalaki ka. Hindi ka under ng asawa mo, o kaya hindi ka macho ka. Di ba? Okay lang yan. Ginagawa yan ng lahat. But deep down, sin is a sin. Amen po ba? Sunday. Alam mo naman, Sabbath day. Magpapacheck up ako. Papalaboratory ako. Di ba? Ay, may reunion kami. Minsan lang naman yun. Unti-unti, lumalabas po doon yung repackaging. Pero ano ang dapat at tama? Umatin ka ng linggo. Tama po ba? Makikita mo kung paano i-repackage ng demonyo. Hindi ka niyan bibiglain. Alam mo ba ang demon? Mas sweet pa yan sa bebe mo. Oh, totoo po. Bakit? Kailangan alluring siya eh. Sa mga nakikinig po online, no? Kinakailangan alluring para mahulog ka sa patibok. Hindi ka niya ni-intimidate. Na ganito, papakita siya sa'yo ng mga bagay na hindi po, hanggat maaari isi-sugarcoat niyan. Yung mga bagay na komportable. Ba? Komportable ka. Kung halimbawa, yan ay trabaho. Diba? Ang laki ng kita ko eh. Ba, kahit merong linggo, kinukuha na yung oras ko sa pamilya, lalo na sa Panginoon, wala na akong time mag-devotion. Magdasal kasi pag umuwi ako, pagod na pagod na. Diba? Pero, no
kayo magkukulang. Pero, deep down, ang totoo po niyan, hindi yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, sabi po dito, sa susunod, meron pong portion niya sa Biblia na 1 Kings 19 verse 4. Tandaan po natin, no, na ang demonyo lagi niyang bibigay sa iyo ay comfort. Katulad ng sinabi ko kanina, mas sweet pa yan sa partner mo kasi ka-comfort ka niya. Lahat ng comfort, lahat ng pleasing, lahat ng masaya lang, umaagaan lang, hindi ka nahihirapan. Yun yung ibabato niyan sa iyo. Lalo, halimbawa, no, pinapasok ka sa ministry sa church. Let's say you have a calling. At talagang, alam mo sa sarili mo deep down, mukhang calling ko nga ito. Hindi lang basta sinabi, oy, pumasok ka sa ministry ganito. But, unti-unti, lumalabas ka ng comfort zone mo. Ay, parang hindi na komportable nakukuha yung oras ko para sa sarili ko. Parang hindi na komportable, lagi na lang ako nasa simbahan. Parang hindi na komportable ito Buong maghapon, paglinggo, nandun ako. Unti-unti po yan, ibibigay sa'yo ng demonyo, ipapakita niya lahat ng kasiyahan. Para kapag unti-unting naging inconvenient ang mga bagay-bagay sa'yo, iisipin mo, yun ang demonyo. At yung kapag komportable ka, yun ang Lord. Alam niyo po, God did not promise. Makikita natin sa 1 Kings 19 verse 4. Ito po ay story ni Elias. Nung panahon na talagang halos hagilapin siya ng mga tao ng hari, no? Parang patayin. Kasi siya yung laging tagapagdala ng salot ng balita. The Lord speak to me, at ito ang mangyayari sa lugar na to. Hindi uulan, hindi kayo Ganun po lagi sinasabi niya sa hari. Laging mga salot, problema, hatid niya. So, inahanting na siya. And dumating sa portion na to, 1 Kings 19 verse 4, while he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Kasi sobrang hirap na. Lord, I have had enough. Sabi ni Elias, take my life, I am no better than my ancestors. God didn't promise a life of convenience. Amen po ba? Yung pag-convenient, Diyos ba yun? Hindi po. Ang prinamis ng Diyos, life of comfort. Sabi diyan, sa susunod na slide, God promised comfort, not convenience. Magkalayo po yan. Ang convenience po, madali sa'yo lahat ng bagay. Hindi. Kasi sabi ng Diyos, every trials, di ba? Sinabihan ka niya na wala namang pagsubok na dumaan sa tao na hindi kakayanin ng tao. Ibig sabihin, we should expect that you should be tempted, trial, pressured, pressed. Amen po ba? Abandoned, sabi sa Biblia. Amen po ba? Lahat yun, crushed. Diba? But not destroyed. Diba sinasabi doon? Amen po ba? Lahat yan, inconvenient. Pero at the end of the day, God is there to comfort you. Amen po ba? Hindi niya sinabing magiging madali ang journey mo bilang Kristiyano, Hindi ganon. Na kapag ikaw ay nag-asawa, mawawala na yung temptasyon. Walang ganon. Amen po ba? Isang bagay, sa Biblia, nag-iisang kasalanan na hindi mo dapat labanan. Sexual immorality or sexual temptation. At dapat to, hindi mo lalabanan, tatakbuhan mo. Huwag mo siya, hindi, kaya ko to. Yes, kaya ko to. Ang Diyos is with me. God is my strength. Pero nandun ka naman sa kasalanan. Hindi mo. Ang sexual immorality gagawin mo, talikuran mo. The more na titignan mo yan, the more na, di, kaya ko to, kaya ko nga ba? Yun na yun. Amen po ba? Nag-iisang kasalanan sa Biblia na sinabi, huwag mong lalabanan kasi hangal ka. Pag nilabanan mo yan. Si Paul mismo nagsabi niya, siya mismo hindi niya kayang labanan yun. Ang sabi niya, takbuhan mo, you run away from it. Alam mo, na kapag in-entertain mo yung nag-add friend, diba? Ay, parang sexy dito. Ay, ang pogi. Friend ako, ay, crush ko to dati nung nag-aaral kami. Amen po ba? Magsisimula doon. Tama po ba? Ay, kung ang ginawa mo, hoy! Ay, maisip mo agad yung asawa mo, no? Baka makita pa to ng misis ko o kaya ng asawa ko, delete. Amen po ba? Ganun ako
this is talikuran mo. Takbuhan mo. Amen po ba? Amen po ba? Yes. Sabi niya, sa sumunod na slide. 2 Corinthians 1 verse 3 to 4. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us all in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. No? So, ang Panginoon, hatid niya ay comfort, not convenience. Kailangan natin sa buhay ang mga inconvenience para po tayo ay mag-grow sa Panginoon. Kung wala yan, wala pong growth, wala pong improvement, walang changes. Amen po ba? Amen po ba? Okay. So, sa susunod, alam niyo po, no? Mabigyan na lang ako ng mga example, no? Na ang demonyo ay ginagamit sa atin na unti-unting sinusugarcoat niya or nire-repackage niya yung mga bagay. May tatapik po ako dito na I think hindi ko naman to forte dahil wala pa naman po akong asawa. But God just revealed this. Kahit po ikaw ay bata, matanda, maliit, or hindi akma sa'yo yung pero kung God revealed something to you, you should reveal it to His people. Sabi po dyan, no? Pag-usapan natin ang devotion. Malakias 2 verse 16. Sinasabi po ng mundo na ang divorce ay, alam nyo na, kasi there are people suffering from maling mga tao. Yun lamang po ay consequence kasi yan. Amen po ba? Ng ating naging desisyon sa buhay. Hindi po sinasabi ng Diyos na, bahala ka dyan, consequence yan, pero sinasabi mo ng Panginoon, sa pag-agrasya ko dyan. Amen. May portion po dito na sinabi ng Panginoon na hindi talaga siya pabor sa devotion. Bible-based po tayo para talagang makita natin ano ba sinasabi ng Biblia sa part na ito. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sa English niyan, I hate divorce, sabi ng Panginoon. Napupot ako sa taong gumagawa ng kalumpitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. But you know what, partners? It doesn't mean na hindi kayo po pwedeng mag-divorce. Gaganyanin mo lang ang asawa mo. Amen. Hindi po kayo binigyan ng karapatan ng Panginoon na, ay, wala namang divorce. Okay lang to, ginaganito ko yung asawa ko. Mahiya ka. Dahil nasabi ng Panginoon, napupot siya sa taong gumagawa ng kalumpitan sa kanyang asawa in terms ng pananalita, pananakit, at mentality. Amen po ba? Psychologically, binibilitan mo yung asawa mo. Kaya nga, at ano pa po, pagiging hindi tapat. Kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Amen po ba? No, balikan mo, ano ba yung nagustuhan mo? Diba? I-date mo ulit. Amen po ba? Sabi diyan, but you know what? There's a portion in the Bible that Jesus actually said, ay, hiwalayan mo kapag ganito na ang nararanasan mo. If hindi ka pumapasok sa ganitong kategory, manatili. Amen po ba? Hindi ko rin naman i-encourage maghiwalay. Dahil una po sa lahat, you know what? Ang divorce ay nabuo dahil sa hardness ng puso ng tao. Kung ang bawat isa lamang po ay magkakaroon ng puso, mamon, no? Yung puso na talagang after sa Panginoon, wala pong magiging divorce. Amen. Kasi mauunawaan yung isa't isa. Pipilitin yung mahalin ng isa't isa, uunawain. Di ba? Iintindihin. Amen po ba? So sabi doon, sa portion na iyon, Matthew 19 verse 1 to 12, ang Panginoong Jesus pa po nagsabi nito, when Jesus had finished saying these things, He left Galilee and went into the region of Judea, to the other side of Jordan. Large crowds followed Him, and He healed them there. Some Pharisees came to Him to test Him. They asked, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Makinig po kayo. Sabi doon sa 4, haven't you read, He replied, that at the beginning the Creator made them male and female. So lahat po ng mga, wala pa akong pake kung may mga ma-offend. Dahil kung ano lamang po sinabi ng Biblia, doon lamang po tayo. Yes. Open rebuke is better than secret love. Amen. Sabi po doon, no? Hindi po natin, wala tayong ni-humiliate na mga nilalang dahil lahat po ay mahal ng Panginoon. Pero it doesn't mean na mahal mo,
you will tolerate. Amen po ba? Kung kaya kang gamitin ng Panginoon, maging instrumento para magbuksan ang isipan ng ibang tao, magpagamit po tayo. Sabi diyan, and said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Kaya nga po, hindi basta-basta ang pag-aasawa. Pinag-iisipan. Amen po ba? Amen. No, napaka-sacred po ng bagay na ito. Sabi doon sa 7, sige po. Sino po ang nakabukas ang kanilang Biblia? Nasa verse 7 na po tayo. Maaari po bang pakibasa? Sir Bernard. Verse 7. So why then, they asked, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Verse 8, Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wife because your hearts were hard. Amen. Amen. But it was not this way from the beginning. Amen. I tell you that anyone who divorces his wife except for marital unfaithfulness and marries another woman commits adultery. Amen. Pakilagay na lamang po diyan, no? Verse 7 hanggang doon sa natapos na basahin ni Sir Fernand. Opo, 7 hanggang 9. So sabi doon, no? Kung hindi umaabot sa sexual immorality. Ayan. I'll tell you, 9, that no anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. Amen po ba? And meron pang isa dyan sa Biblia na sinasabi na kapag ang isang unbeliever ay iniwan ng isang believer, okay na yun. It's done. So, yun na yun. Kaya nga, do not be equally yoked sa hindi mo ka-same faith. Kasi hindi po talaga uubra. At di kayo magkakasundo. Kung ba na-grace na lamang ng Panginoon, madala mo siya. Amen po ba? No? Ikaw maging way para siya ay makakilala sa Panginoon at masing. Amen po ba? So yan ang take ng Biblia ko, no? Hindi po natin dapat, hindi, ang panahon ngayon kasi ay halos lahat repackage na ng demonyo, no? Ng kaaway. Halos lahat. Gusto niyan appealing. Gusto niyan komportable ka lang. Kasi alam ng demonyo doon kanya makukuha. Kapag hindi ka nahihirapan, kasi alam ng demonyo, ang tao pag nahirapan, mag-quit. Amen po ba? Amen po ba? For example, no? Paano mga repackage pang ginagawa ng demon, sasabihin sa'yo, uy, di ba meron ka ng monthly pledge? Ang laki ka ng pledge mo eh. Ikaw nagpe-pledge ng electricity. Ikaw nagpabayad ng water. Tapos meron ka pang 1K a month. 5K a month. Ganun ang tithes. Di ba? Huwag ka naman tithes. Do you still give sa Panginoon? Yes! Tama? Nagbibigay ka pa din. May offering ka eh. Pero yung tithes mo, doon ka nagiging matipid. Hindi na. Kasi parang tama na yung mga ko. Dami na! Ang dami ko ng commitment sa simbahan. No! Amen po ba? That's one way of demons repackaging your thoughts of tithes and offering. Ang tithes, ibigay mo pa din. Amen. 10% para sa Panginoon. Hindi po yan porket, hindi, ito naman binibigay ko. Nakikita niyo po kung paano mag-move ang demon? Amen po ba? Ang dami niyo kabagay, no? Bible. Pagbabasa. O kaya, punta ka ng church. I have my phone. Bible app. One way of repackaging. Pinapalitan. Ito. Ay, mas convenient to kasi ito, dala-dala ko kahit saan. Amen po ba? Dito na lang tayo. Ayan, nababasa. Research ko lang. Kita ko na agad. Keyword lang. Tamad ka na mag-google. Amen po ba? Diba? Hindi na ito yung dala mo. Yung ba yung mga way ng demo na repackaging? Amen po ba? Ang ba sa iyo? Pag magpe-pray ka, sobrang maganda ako. Bukas na lang, hindi naman ako nakakalimot sa Panginoon. Kasi nga kanina kumain. Ngayong gabi, sige, itulog ko na, Lord, patawarin mo ako. Madami pong way.
ang demon. Amen po ba? Ang demon na i-repackage ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaibigan mo. Ba? Bisa ikaw magdala. Di. Kasi sabi niya, parang samahan ko muna siya sa mga kaaliwan niya. Saka siya manadala sa church. Saka siya sama sa church. Saka siya may invite. Amen po ba? Ikaw yung nauna sa mama. Tapos, ikaw na yung nawala ngayon. Amen po ba? Madami po mga bagay na ang demonyo, pag hindi ka wais, kaya ka dayain. Amen po ba? Kasi yun lang naman yun eh. At the end of the day, ang Tupperware, na tinanggal mo yung balot ng 8 pesos na gift wrapper. Pinalitan mo ng SM. May ganun pa, no? Yung bilog na At the end of the day, pag binigyan mo yun ng regaluhan mo, binuksan niya, Tupperware pa din yun. Tama ba? At the end of the day, sin is a sin. Yung mga waste ni Satan, yun pa din yan. Amen po ba? Yung mga bagay na gano'n, no? Babago yan, hindi, dadalik mo lang siya sa church. Karelasyon mo, hindi mo ka-same thing. Magbabago siya. Diba? Mali-mali po yung mga gano'n. Amen po ba? Sabi dito, sa susunod, let us not be fooled. A sin is a sin, no matter how appealing it's packaged. Amen po ba? Amen po ba? Pagbukas mo dyan, Tupperware pa din yan. Pagbukas mo dyan, tambok pa din yan, kung ano man. Amen po ba? Nire-package lang yan. The same thing sa ating buhay Kristiyano. Maging wais po tayo. May mga bagay na parang feeling mo ay blessing. Ba? Pwede, makalaki ng offer na ito bro. Kaya pa siguro hindi ako makapag-abroad eh. Amen po ba? No? Ang laki ng offer na ito bro. Kaso parang hindi ata ako sure sa relationship ko kay Lord doon. Pero, if God built you na mapunta doon, purpose sa Panginoon para sa mga nandun na. Amen po ba? Pero parang sa mga nagtatry naman, pero parang hindi ako yung mga bagay-bagay sa akin, hindi nakikiayon, hindi nakikisama. Baka God wants you to stay here pa. Amen po ba? Di ba? Hindi pa abroad para sa'yo. No? Sa iba, kung pwede para sa iba. Pero para sa iba, hindi pa yung abroad ang sagot. Amen po ba? May mga bagay that seems to be a blessing, but it's actually not. Amen po ba? So sabi doon, tandaan natin, sabi sa 1 Peter 5 verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Tignan mo yung katabi mo. Kalawan-lawan ba yan, demonyo? No! Diba? Jesus name, hindi kami papatinag. Hindi kami papalawan sa demonyo. Ewan po ba? Ewan po ba? Baka yung nakita ni Ma'am Eunice, pag tingin sa katabi niya, nagtsalat ka ito si akin ng si Ali ko O diba, walang talam sa kanya yung mga ganyan. Naghahanda lang po yan lagi. Kasi ang trabaho niya, 3 po ang ministry ng demonyo, lagi niyo tatandaan. John 10:10. John 10:10. Dadandaan mo. 10:10. The enemy is here to kill, steal, and destroy. Lagi yan. Nag-aabang lang siya. Kapag ikaw ay nadala, no, ng kanyang sugar coating, repackaging, kasi siya ang master niya, mahuhulog ka, no? Sa yung mga white lies, no? Lies pa rin yan, kaya nga po, nandun pa rin yung word na lies. Di ba? Kasi, it's still a lie. Nilagyan lang nila ng palamuti. Di ba? Yung mga ganong bagay, repackaging din ng demonyo yun. Di ba? Yung mga nagsinungaling ka na nga, pero iniisip mo, hindi, para sa kabutihan to. Kasi ganito. Masasaktan ko siya pag hindi niya nalaman. Pag nalaman niya, sinungaling ka. Ba? Sabi po dyan, nag-aantay ang demonyo para lamunin ka, pero may panlaman ka dyan. Sabi doon sa sumunod na verse. Sabi doon, but God said, I have given you authority. Luke 10, verse 19. To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm
lugar ang demonyo sa ating buhay. Amen po ba? I pray in Jesus' name na ito pong mensahe ng Panginoon ay talagang may napulot po tayo, no? Maging wais tayo sa buhay na ito. Kasi we are in the last days already. At pag hindi po tayo naging wais, no? Pag iniisip mo lang lagi ang sarili mo, hindi mo na naiisip yung pamilya mo dapat mong dalhin sa presensya ng Panginoon, mga dapat makamalala. Nagiging complacent ka na, yung okay na lang, basta ako safe. Wala na po yung fire sa puso nyo. Pagkasal po natin na bumalik yun. Amen po ba? Pamilya mo yan, mahal mo yan. Tama? Sila yung kasama mo mula ng panganak ka sa mundo. Lumaki ka. Pag ikaw ay, yan ang tinatakbuhan mo eh. Yan ang best friend mo. Amen po ba? Napakasarap sa pakiramdam. Someday, pagdating ng araw, kikita-kita tayo sa langit. Amen po ba? So, I encourage everyone, for those na kailangan tingin ko na parang kailangan ko i-remind yung aking misis, yung aking mister, yung magulang ko, yung kapatid ko, yung anak ko na tara, sama ka sa akin pag linggo. Gawin po natin, no? I believe in Jesus' name, magiging, yung mga apuan na yan, na mga blanco, yan po yung mapupunuan sa pangalan ni Jesus. Napakasaya po at napakasarap sa pakiramdam na aaralin natin ang salita ng Panginoon. Sabay-sabay tayong na papalakas, nako-comfort, no? Kapag may mga nanghihina na dyan, pag meron ng mga parang nadiderail, merong nadadown, parang meron mga nakakalimot, napakasarap po sa pakiramdam na sama-sama natin, mga mananampalataya sa Panginoon, aralin at ma-remind tayo ng mga salita ng Panginoon. Glory be to the Lord and glory be to the word of the Lord. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming po salamat. Pakalakasan po yung ating napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' name, makita po natin kung ano yung mga schemes ng demonyo sa buhay natin, mga repackaging, at hindi po tayo mahulog sa mga bagay na yun. Tayo may magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Muli natin siyang itaas. Come on, church. Magpasalamatan. Hallelujah, Lord God, the name of Jesus. Bless and praise the holy name. We thank you, Father. We honor you. We glorify the name. Salamat sa iyong salita. Sa umagang ito, sa araw na ito, napakabuti mo. Salamat sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming partner, sa aming pamilya, Panginoon. Salamat sa grasya mo, sa kagalingan. Lord, maraming salamat sa kagalingan, Panginoon, Lord God. Ang mga sakit, Panginoon, ay yun ang kinuha, Panginoon, ang pinagaling. Kunin mo lahat ng ito, O God, in Jesus' name. Magpagalingin mo ang aming mga physical na katawan. Lord, in Jesus' name, I pray for those who are praying for a prayer request, specifically, Panginoon, sa trabaho, in Jesus' name. O God, ipagkaloob mo sa kanila ang tamang trabaho, ipagkaloob mo sa kanila ang promotion, Panginoon, in Jesus' name, na kanilang tinaas, ipagkaloob mo sa kanila ang salary na dapat ay para sa kanila, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, Lord God, for those who are asking, Panginoon, about sa kanilang mga pamilya, Panginoon, may heartache sa kanilang puso. Ang concern niya ay kanyang asawa, kanyang anak, kanyang magulang. Ano man ang prayer request na to, O God, in Jesus' name, I pray ipagkaloob mo ito sa pangalan ni Jesus. Ipagkaloob mo ang answered prayer, Lord, in Jesus' name. Ikaw po nakakaalam na aming mga puso. Lord, if ang prayer request na ito ay about health, you have said in your word that it is your will for us to be in good health, O God. Ipagkaloob mo po ang prayer request at ipagkaloob mo ang kasiglahan at malusog na pangangatawan ng magandang kalusugan sa bawat isa. Lahat po ng sakit in Jesus' name ay alisin mo, i-flush out sa aming paalis sa aming mga katawan in Jesus' name, O God. Wala itong lugar sa katawan ito, Panginoon, mula from head to toe, O God. Sa kaloob-looban, sa kalabas-labasan, Panginoon, alisin mo ang mga sakit in Jesus' name. Ikaw ang nakakatalos, Panginoon, Lord God, ang aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Lord, in Jesus' name, I pray for each and every one a good health and a long, long life in Jesus' name, O God. Ipagkaloob mo ang napakahabang buhay sa bawat anak mong naririto at mga nakikinig sa amin, Panginoon, Lord God, Jesus.
Sa pangalan ni Jesus, Lord God. Ikaw, Panginoon, siyang hawak ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming career, ng aming finances, ng aming kalusugan, mga taong nakapalibot sa aming buhay, aming mga kaibigan, Lord God. Most especially ang aming relasyon sa iyo, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, God. The mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay mag-proceed sa ating watchword of the year 2026 knowledge. Come on, church. For the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge.